Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ang reaksyon, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Namayat na si PBBM? Claire Castro nilinaw ang kalagayan ng Pangulo. Kinumpirma ng Malacanang sa pamamagitan ng Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang posibleng dahilan sa kapansin-pansing pagpayat ni Pangulong Marcos Jr. Nilinaw na ito ay dulot sa kanyang pag-iingat sa kalusugan matapos ang naranasang kondisyon. Sa panayam, ipinaliwanag ni Castro ang dahilan sa likod ng pagbabago sa pangangatawan ng Pangulo. Kumbaga, ito ang payag ni Auntie Claire. Salamat naman at nagsalita na siya. Kumbaga sa level ng pain, maximum ang level ng kanyang pain sa diverticulitis. Ibig sabihin, sumasakit. Ngayon, dahil sa naranasan niya, yung sumasakit, tiyan, ayaw na niyang kumain ng sobra. Ayon pa sa kanya, mas naging maingat na si Marcos Jr. sa kanyang diet upang maiwasan ang pagbabalik ng sakit. Sabi niya, ayaw niya nang kumain ng maaring mag-cause o mag-trigger ng pain. So, inaamin ng Yusek na may nararanasan na matinding pain, yung sakit dahil sa tiyan. Dagdag pa ni Castro, hindi talaga kasi siya palakain pero nagluluto siya. Ang kumpirmasyon ng palasyo ay dumating kasunod ng mga obserbasyon ng publiko na tila pumayat ang Pangulo sa mga recent appearances nito. Sa halip na seryosong issue, iginit ng Malacanang na ito ay bunga lang anila ng lifestyle adjustment at pag-iingat sa kalusugan. Okay. So, salamat naman kung nasa mabuting kalagayan ang Pangulo. Kasi ako, hindi ako fans ni Cara David. But kayo na kung gusto nyo yung kay Cara David, hindi ko kayo masisisi. Kanya-kanya tayong pananaw. Kaya sana, totoo itong sinasabi ni Auntie Claire Castro. Kailang, how can we be sure na totoo itong sinasabi ni Auntie Claire? Yan ang problema ko ngayon. Dahil, ang dami niyang sinasabi na kabaliktaran. Mabuti nga, hindi niya ito isisi sa mga Duterte. Na nagkakasakit o namamayat ang Pangulo dahil sa mga Duterte. Hindi niya ma-connect sa mga Duterte itong kalusugan ng Pangulo. But anyway, importante yan yung lifestyle change. Kailangan talaga. Ako, naranasan ko rin yan na hindi ako dumating sa punto na sumakit na ako na dahil lang sa sarap ng kumain, appetite ba, na overweight ako. Supposed to be, ang ideal weight ko is 76 kilograms. Dumating ang punto, nasa 83 kilograms na, ang laki na ng katawan ko. Nagkaroon talaga ako ng lifestyle change. Yung binabantayan ko na yung pagkain ko. Yung rice, minimum na ang rice intake ko. Yung sugar, binabantayan ko na. Tinitignan ko kung paano ako makaiwas sa calories, mga ganon. Yung tinapay, ang sarap magsawsaw yung tinapay, isawsaw sa mainit na sikwati o tablia sa umaga. Yan ang aking nung kailang tumataba ako ng todo. Kaya nung nag-lifestyle change ako, ngayon, medyo nabawasan ko yung timbang. Ang mahirap niyan yun na nga, may pera ka, kailang hindi mo ma-enjoy ng pagkain dahil sa sakit. Kaya mas gusto ko na lang yung wala akong pera, basta makakain ako na yung gusto ko, kailang hindi yung pagkain na lang na todo-todo. But ako, wala pa rin akong iniiwasan.
lechon baboy, kumakain pa rin ako. Kahit ano dyan. Basta masarap. Kailang moderation lang. So, kumusta na ang ito kasi ang ano, bakit hanggang Clear Castro lang nagpapaliwanag? Dapat mas maganda sana kung medical bulletin or ano ito, doctors ang nagpapaliwanag para mas kapani-paniwala. Basta ako, I'm sorry to say, lahat ng mga sinasabi ni Auntie Claire is tinitimbang ko muna kung totoo o hindi. Maganda yung paliwanag niya, kailang how true. Sa ngayon, bakit nagpapalabas sila, palasyo, ng mga sinasabing throwback pictures and videos? Nasaan na ba ang Pangulo? Karapatan ng publiko na malaman ang kanyang kalusugan dahil siya ang amahan ng 117 million Pilipinos. Again, ulitin ko, gusto kong gumaling, gusto kong mabuhay pa, gusto ko pang matapos ng Pangulo ang kanyang termino. Na basa ko yung post ni Mr. Jason sa gusto rin niyang mabuhay pang Pangulo. Bakit? Para mapanagot siya ni BP Sara. Pag naging presidente na si BP Sara, dapat panagutan niya ang mga kapalpakang nangyari ngayon, lalo na dito sa flood control mess, corruption issues, kaliwat kanan. Okay? So, sana ang hamon ngayon is magpakita ang Pangulo live para maniwala na ang taong bayan, para once and for all, maalis na yung mga haka-haka tungkol sa kanya. Sana, wag nang maglabas ng mga throwback pictures and videos dahil panluloko yan sa taong bayan. People deserve to know the truth. Kasi hindi mo maitatago forever ang katotohanan. Kung tabunan mo yung katotohanan, lalabas at lalabas din yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ug karon mo na ni ang balay sa natagaan na mo og giro, so silupin lang in taon ang iyang balay. So mag-aatop na siya karon sa iyang atop nga silupin lang. So tolda lang gyud in taon ang iyang balay, ang iyang atop. Ug mo na ni ang nahatag sa iya nga yero. So mag-atop na gyud siya. Amiliti asawa. Ya ba. Yoro ko na. Tagibiti sa matilyo no. Pag mandulig ko. Kakagya Cesar. Igawas ka nga doon na dito ka. O gawas ka anay. Karon naman na gyud sa pag-atop. Human na gyud sa pag-atop. So nawala na gyud tong tani kuan lang. Silupin lang nga atop. Karon napulian na gyud sa iro nga among gihatag. Sige dinhi ka kay salamat. Salamat sa nagginabang option. Salamat kayo sa Ginoo na nakagbalay ko tungkol sa mga kon
hinabang sa mga vlogger. So pila na katuig nga silupin lang gyud in taon ang imong atop? Pila na to katuig ang silupin lang? Duha na. So duha na lang katuig. So silupin na lang gyud nagantos ka sa Gantos kalisod. So salamat kaayo. Sa hinabang opsyon. Okay, Salamat po. salamat.